Inihahandog ng SOS Docu ang isang dokumentaryong magdadala sa inyo sa nakaraan at maglalaro ng inyong imahinasyon sa kasalukuyan. Ito ang Beep, 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 beep. Beep Beep. Sabi ng tsupero ng jeep. Beep, 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 beep. Monumento, apat pa, usog yan, ate kuya, sampuan yan, kasya pa, alis na! Ang jeep ay tinuturing na hari ng kalsada sa Pilipinas. Isang pampublikong transportasyon na abot kaya ng kahit sinong mamamayan. Iba-iba ang kulay, may mahaba at maikli, mayroong may aircon at wala. Marahil ito ang pinaka-exciting na sasakyan sa Timog Silangang Asya. At bilang isang Pilipino, hindi natin mapagkakailang naging pasahero na tayo ng isang jeep. Oo, sila lang to para makalis na! Kuya, meron pa ba? Okay, baso, makikiusog na lang dyan! Alam mo ba kung saan nanggaling ang jeep? Alam ko sa Saraw. Siguro sa factory ganun. Nagmumula yan sa isang sa bakal tsaka sa makina. Tapos inasimbol lang yan para maging sasakyan ng tao katulad sa atin. Ang alam ko, based yan sa design galing sa American Jeep. Kumbaga, it was transformed by, I don't know if Saraw, pero it was transformed into a Jeep. Yung mga dating lumang Jeep ng mga Amerikano. Yun ang alam ko. Ang jeep ay nagmula sa mga US military jeeps na ginamit ng mga Amerikano noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit nang matapos na ito, iniwan nila ang mga ginamit na jeep pandigma, kaya't nakita ito ng mga Pilipino bilang oportunidad upang makalikha ng isang kakaibang pampublikong transportasyon. Dahil likas sa mga Pilipino ang pagiging malikhain, binago nila ang itsura ng pangkaraniwang jeep na pandigma. Niligyan ito ng pinto sa likuran, iniba ang disenyo, hinabaan ng kaha at pinalitan ng kulay. At noong 1950, naitayo ang kauna-unahang pagawaan ng mga jeep sa Pilipinas sa pamamagitan ni Leopoldo Saraw. Kaagad na nasundan ito sa mga lalawigan ng Cavite at Cebu. At mula noon, mistulang mga kabuting nagsulputan ang mga pagawaan ng jeep sa buong Pilipinas. Ang jeep ay mabilis na naging popular dahil sa murang pamasahe nito na sa ngayon nasa halagang 7 pesos and 50 centavos lamang. Dahil sa kasikatan nito, ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagtatag ng mga batas para sa tamang paggamit ng jeep sa buong bansa. Nagpataw ito ng mga limitasyon tulad ng pagkakaroon ng regular na ruta at nakatakdang pamasahe sa ilalim ng pangangasiwa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Manong bayad po? Tanto, ilan? Dalawa lang po, estudyante sa Blooming Treat po. Tanto? Blooming Treat po, estudyante. Sa aming pag-iikot sa mga terminal ng jeep, tinanong namin ang mga driver dito kung bakit nila napiling maging hanap buhay ang pamamasada ng jeep. Siyempre, yung kaya mi lang. Wala mang iba, siyempre, kulang ang tinapusan eh. Medyo maganda-ganda kita eh. Tsaka, walang amo. Isip ko sa nature ng trabaho ko ngayon, ito lang talaga ang pinakamadali kong mapapasukan. Kasi father ko driver din. Anong pababala lang po ko doon sa may monumento sa Macdo po? Ha? Sa may monumento lang po, pababa. Samantala, tinanong rin namin ang mga mananakay kung bakit nila mas pinipiling sumakay ng jeep kaysa sa ibang pampublikong sasakyan. Mas mura ang pamasahe. Saka, mas marami siya kaysa sa sasakyan. Minsan yun ang mas madali na way pa sa sinasakyan ko eh. Mas afford ng budget. Mapabilis ka sa pupuntahan mo. Kaysa sasakay ka ng kalisa. Accessible. Convenient. Hindi masyado siksikan katulad sa bus. Nakasanayan na natin ito sa Pilipinas.
Tsaka ito yung pinakamurang, tsaka ito yung pinakakalat na sasakyan dito sa Pilipinas. Ayon sa isang pag-aaral, tinatayang sa kada 10 Pilipino, ni isa ay wala nang hindi pa nakakasakay ng jeep. Sa makatuwid, naging malinaw sa ating mga Pilipino na ang jeep ay hindi na lamang isang uri ng sasakyan pang transportasyon, bagkus ito ay bahagi na ng ating kultura at pagka-Pilipino. Sa ngayon, maraming issue ang bumabalot sa industriya ng jeep. Isa na rito ang pagbabawas ng jeep sa Metro Manila. Ayon sa Department of Transportation and Communication o DOTC, mas triple pa ang naisasakay ng mga bus kaysa sa jeep, kung kaya't gusto nilang dagdagan ang mga bus at bawasan ang mga jeep sa mga kalsada kung saan marami ang mga pasahero. Ayon sa isang panayam na aming nakalap mula sa YouTube, sinasabi ng tagapagsalita ng DOTC na si Attorney Michael Sagkal na hindi sila magtatanggal ng prangkisa, bagkus iibahin lang ang ruta ng mga ito. Inaasahang ito ay makapagpapagaan ng daloy ng trapiko. Dagdag pa niya, 3 jeep ang tumatakbo, nakakain sila ng ilang lanes, minsan nag-uunahan sila sa pasahero kung saan tumitigil, no? So hindi nakakapekto ito sa daloy ng trapiko, no? Whereas kung bus lang yan, iisa lang yung titigilan niya, madami makakasakay, makakababa. Isa pang issue ay ang pagbaba ng produksyon nito taon-taon. Tinatayang 40 piraso na lamang ng jeep ang nagagawa sa Pilipinas sa loob ng isang taon, mas mababa kaysa sa nakaraan. Marami rin ang nagpapanukala at nagtatangkang alisin na ang mga lumang jeep sa lansangan dahil sa mga makabagong imbensyon tulad ng electronic jeepneys. Manong, yung sukli po sa 50, bababa na po kami. Kaya tanong ng marami, nakikita mo ba ang Pilipinas kung wala ang jeep? Hindi. Siguro hindi, kasi dito na tayo nakilala sa jeep eh. Kasi tayo lang yung bansang merong ganito. Palagay ko sa ngayon, parang hindi. Kasi kung i-base natin sa dami ng mga pangkaraniwang tao, mas marami pa rin talaga yung sumasakay ng jeepney as compared sa mga may mga sasakyan. Kasi ilang percent lang naman ang may kotse sa atin. Ay hindi, siyempre kailangan may jeep kasi kultura na ng mga Pilipino yan eh. Sa ngayon, Pilipinas wala ang jeep. Parang imposible mangyari. Nakita mo yung jeep, parang simbolo siya. Siya ang simbolo ng Pilipinas. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas kung wala ang mga jeep? Magulo ang Pilipinas pag walang jeep, walang sasakyan ng mga tao. Kung hindi nag-exist yan, siguro baka nasa Kalabaw pa tayo nakasakay. Kalabaw? Kaya Kalesa. Kung kalesa lang, hindi ubra. Kasi talagang parang trademark nga, kumbaga sa lugar, landmark na talaga yung ang pagkakaroon ng jeep. Ay mahirapan ang mga tao kapag pasok sa trabaho, mahirapan sila kasi imbis na makapasok ng maga, hindi ngayon makasakay dahil walang jeep. Bus na lang, puno rin ng bus, gano'n. Mahirap, tsaka parang ang bigat kasi yung jeep, di ba, affordable. So parang mabigat sa bulsa kung, tas ngayon yung MRT pa, parang mahal. Ganun, tapos mga tricycle. Basta sobrang laking tulong kasi ng jeep sa Pilipinas. Kasi tingin ko kasi ang jeep ang nag-start ng siya ang yung mobility, parang mas napabilis ang mobility natin. Nagkaroon tayo doon nag-umpisa yung mga FX, yung mga bus, doon nag-start yung idea na yon. Actually, it all started sa jeep. Kumbaga nagkaroon sila at saka ang jeep ang nag-pave ng way kung saan pwedeng yung mga rutang dadaanan, kung saan yung mga tamang ganito, yun. Doon nila binase actually yun. Yun ang sa tingin ko yun ang pinaka-first modern form of transportation natin. O mga hindi pa bayad dyan, pamonumento na, abot-abot na lang. Talaga nga namang nakasama na ng bawat isang Pilipino ang jeep sa kanilang paglalakbay. Hindi man palagi, subalit siguradong nakasakay na. Ngunit, may sasakay pa nga ba ng jeep ang mga susunod pang henerasyon? Mahalin man o itakwil, hindi magbabago ng panahon ang kasaysayan, sining at kulturang taglay ng mga ito. Dahil ang jeep, hindi na mailalayo sa ating pagka-Pilipino. Manong para po.
ng tsupero ng jeep. Beep, 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 beep. Tabi kayo, ba kayo maipit? Sabay na kayo.